Yan. Yung verse po natin, Exodus chapter 20 verse 13, ika-anim na utos, huwag kang papatay. Yan na, ika-anim na utos yan, huwag kang papatay. So mga kaibigan, diretso na tayo. Ito ang unang video. You as a lawyer know better than any of us how important this principle of innocent until proved guilty. Yan. So yan po Ang sabi po nitong journalist, no? Lawyer daw si Duterte, no? So how important? Gaano ba ka-important sa kanya yung presumption of innocence, no? The presumption of innocence is a legal principle that every person accused of any crime is considered innocent until proven guilty. Yan po yung mga kaibigan, no? Gaano ka-importante yan kay Duterte? So makikita po natin sa war on drugs ni Duterte, mukhang hindi po ito importante sa kanya. Kasi sa kanyang war on drugs po ay maraming nategi, no? So bilang isang abogado at bilang isang dating piskal, dapat alam niya na ang isang tao na pinaghihinalaan or isasakdal ay inosente hanggat hindi napapatunayan, hanggat walang final verdict na siya talaga ay nagkasala. Diba? Although minsan alam na natin na nagkasala talaga yan, pero pagdating sa korte, pag dinimanda yan at tumarap sa korte yan, ano pa rin makakapag-presume pa rin siya ng innocence. Inosente pa rin siya. Kasi nga, hindi pa talaga siya na prove no, sa korte na siya ay nagkasala. Kaya nga mga kaibigan, ibabalik natin yung madalas silang sasabihin kay Castro. Si Castro daw. Si Castro, bakit nandun pa sa Kongreso? Guilty na daw yun. Nahatulan na daw yun, guilty. Ang kaso kasi kay Castro, mga kaibigan, inapila po niya sa higher court. At ibig sabihin, nung inapila niya yun sa higher court, parang bumabalik po yun. Bumabalik siya sa zero. Na kailangan makakapag-present siya ng mga ebidensya na mas matitibay para matwist po yung hatol ng korte. Kasi pagdating po sa higher court, pwedeng matwist yan eh. Halimbawa, guilty siya sa RTC, sa Regional Trial Court. Pero po pwede po siya ma-acquit pagdating sa higher court. Ganun po yan. Tulad na lang nangyari noon kay Apulacay, o di ba? Siya po ay kinundik sa RTC sa Ilocos Norte. At ang ginawa niya, mapila siya sa Supreme Court at kanyang pinagtanggol ang kanyang sarili at na-twist po ngayon ang sitwasyon. Ang sabi ng Supreme Court, hindi nakita na nagkasala si Apulacay. So hindi siya nakitaan ng pagkakasala. Kaya siya po ay na-acquit. So ganyan po yan. Kaya huwag po muna kayo masyadong excited kasi malay nyo, ma-acquit pa. Malay nyo, baka ma-acquit pa si Castro. Tapos sinasabi nyo na kriminal, di ba? Tapos yung tatay nyo ngayon, nasa ICC. Paano yan kung yung tatay nyo ang mahatulan? E di yung sinasabi nyo kay Castro na kriminal siya, mapupunta ngayon sa tatay nyo. Di parang nakakahiya yun, di ba? Sige, na tayo, no? So, yun po mga kaibigan, no? Yung unang-unang nating palabas ulit natin. You as a lawyer know better than any of us how important this principle of innocent until proved guilty. Yan. So, innocence until proven guilty. Tingnan natin na kung ginawa ba yan ni Duterte. Kung titingnan natin mga kaibigan, ang war on drugs ni Duterte, mukhang hindi niya ginawa no? Mukhang wala siyang presumption of innocence na tinatawag. Mukhang wala siyang pinapaniwalaan na ganun. Kasi kita nyo, yung mga nakalagay sa listahan niya, yung kanyang listahan ng mga suspect, mga kaibigan, ay hindi pa verified. Pero once na nailagay ka sa listahan, ikaw ay subject na ng tukang. Yun po ang nakakalungkot. Dahil once na nailagay ka sa listahan ni Duterte, walang kagatul-gatul, hindi man yan verified, ikaw ay itutukhang. Di ba? Walang warrant of arrest. Walang pagbasa ng Miranda rights. Walang pag-aresto. Diretso yan. Kakatok. Ay hindi nga kakatok. Sisipain ang pinto ng bahay nyo.
Pag-open ang pinto ng bahay nyo, pag nakita ka dyan, kahit kumakain ka pa kasama ang pamilya mo, kakalad ka rin ka, ihihiwalay ka sa pamilya mo, at sabay, oh. Eh, di ba kaya nga merong mga nadamay na mga bata? Kasi ganyan yung ano eh, ganyan yung ginagawa ng mga pulis eh. Yung mga bata tuloy nadadamay. At yung iba naman, natutroma kasi kitang-kita nila kung paano sinugi yung kanilang pamilya. Diba? Okay, so malinaw mga kaibigan ha, si Duterte po ay hindi po sumusunod diyan sa itong presumption of innocence na to, no? Okay, the presumption of innocence is a legal principle that every person accused of any crime is considered innocent until proven guilty. Pero pagdating po kay Duterte, wala pong ganyan-ganyan. Wala pong mga presumption of innocence. Basta, pag nakalagay doon sa kanyang listahan, kasama na agad sa tukhang. Okay. Is Look, Padilla said 2 years ago, there are 3 million addicts in this country. That was the last figure. Nobody cared to find out. Now it's my time. So, 2 years ago, between 2 years ago and now, how many do you think were hooked into drugs? They must give it incremental increase of about, just be liberal about 700,000. So 3,700,000. And the confirmed 600,000 now was surrendered and took the test for drug addiction. How do you call it? Just a problem? Is it just a police problem? Or is it really a crisis for this country? It's not even epidemic, my friend. It is pandemic. So what am I supposed to do as a president? Empower the military and the police, for after all, they are there to protect the integrity and preserve the people of the Philippines. at the Yan. So, yan ha, mga kaibigan ha. So, ang sabi po ni Duterte, meron daw tayong 3 million addict. 3 million addict ang sabi ng PDEA. Okay, ang tanong natin, tama ba na pagjujugihin mo lahat para lang mawala yung mga sinasabi mo mga pulburonik, yung mga nag-pulburon? Tama ba na pagjujugihin mo ang lahat ng mga yan? Solusyon ba ang pagjugi para mawala ang mga adik? Tanong ko lang sa inyo mga DDS. Sa tingin nyo, solusyon ba ang pagjugi ng sinasabi ng mga adik na yan para mawala ang droga? Sige nga. Sige nga, sagutin nyo nga yan. Kung kaya nyo sagutin. Sa tingin nyo, yan ba ang solusyon? Kung titingnan natin, ano ang solusyon? Kung ikaw ay isang matinong presidente at matalinong presidente, ano ang solusyon? Unang-una dapat inaalam mo at alam mo dapat na drug addiction is a disease. So pag sinasabing drug addiction is a disease, ibig sabihin, yan ay dapat na i-treat. I-treat dapat siya. Hindi dapat pinapatay ang mga addict. Diba? So, ano pa? Address the health problem. Yun dapat ang gawin. Address the health problem. Address the poverty problem. Address the root cause. Killing is not a solution. Alam mo ba mga kaibigan na ayon sa isang pag-aaral, yung poverty ay isa din dahilan kung bakit maraming mga gumagamit at may mga nagbebenta. Lalo na mga guys, alam naman natin na ng mga sinugi ni Duterte ay mga mahihirap. Doon sa isang video na nakita ko mga kaibigan, nagmamakaawa yung isang lalaki. Ang sabi niya, "Sir, maawa na kayo sir, kasi sir, nakagawa lang ako nito kasi pang ano lang po, pang pagkain lang po sir. Wala kasing trabaho talaga, pang pagkain lang." Hindi natin na sinasabi dito na inaayunan natin ang paggawa nilang ng masama dahil lang sa wala silang makain. Galit tayo sa mga nagpupulburon, galit tayo sa mga nagbebenta, hindi tayo sumasang-ayon doon sa kanilang reason na kaya sila nakakapagbenta dahil sa wala silang makain. Hindi tayo sumasang-ayon. Pero sumasang-ayon ako na isa sa naging dahilan kung bakit nila nagawa yan ay kapit sa patalim
meron talagang iba sa kanila na wala na talaga silang maisip na paraan at dumadating sa kanila yung tukso, yung opportunity para magbenta. At ginagrab nila yung opportunity para magkapera, para meron silang maibigay sa kanilang pamilya. Lalo na, may yung isa nga ang sabi ng isa, may sakit, yung magulang, walang pambiling gamot. So instead na pagkakatayin mo yung mga yan, bakit hindi mo i-address ang problema? Yung mga nagdaang pangulo, napakaraming pangulo ang nagdaan. Hindi man lang na-address ang tungkol sa kahirapan, poverty problem ng ating bansa. Isang napakalaking factor kung bakit marami, kung bakit dumami ang mga nagdodroga at bakit dumami ang mga nagbebenta. Isa yan, dapat i-address mo. And then yung mga small-time user, small-time pusher, ilagay mo sa rehab. I-treat mo. Kasi drug addiction is a disease. Hindi dapat yan pinapatay. Kundi pinapagaling. I-treat mo sila. Diba? So hindi yun basihan na kapag meron kang 3 million na mga bangag sa country mo, ay ichuchugi mo lahat. My God, ito tanong ko Tanong ko lang. Mayor ka ng Davao. Mayor si Duterte ng Davao City. 1986, Vice Mayor. 1987, Mayor na siya ng Davao. Until nagpapalit-palitan na lang yan sila Until 2021, di ba? Tapos ibinigay na niya sa kanyang anak kasi 2016. Until 2016, tapos binigay na niya sa mga anak niya. Kasi nagpresidente siya. So kung titingnan natin, napakatagal na ni Duterte na naging mayor sa Davao at napakatagal na niyang ginagawa ang tukhang. Ang dami ng natsugi sa kanyang bloody war on drugs. Pero ang tanong ko, na wala bang droga sa Davao? Effective ba? Naging effective ba yung ginawa ni Duterte na pagtsugi sa mga addict sa Davao? Di ba hindi? Ito nga lang mga guys sa panahon ni Baste 37 empleyado sa Davao City Hall nag-positibo sa pulburon. Ibig sabihin, yung effort ni Duterte, nung mayor pa siya, napakatagal na ng kanyang war on drugs. Ibig sabihin, hindi niya natugunan, hindi niya na-address at nasolusyonan. Hindi niya nasolusyonan ang problema ng droga sa Davao. Kasi nga, sinugi niya lang. Sinugi niya lang. Pinatay lang niya yung tao, sinugi niya lang. Pero yung ugat, yung problema, hindi niya na-solve. Hindi niya nasolusyonan. Ang pagtsugi sa buhay ng mga addict na yan ay hindi solusyon. Kahit itsugi mo man 50% ng ating populasyon, hindi pa rin mawawala ang pulburon kung hindi mo i-address ang pinaka-root cause. Sabi ko nga kanina, poverty. Madaming mga Pilipino dahil sa kahirapan. Diba? Isa yan. Ano pa? Family values. Yung mga broken family. Yung mga bata na hindi natuturuan ng magulang dahil ang mga magulang ay mga hiwalay. Ang mga magulang ay wala rin pakialam. So, mag-start sa pamilya. Diba? So mga kaibigan, hindi po nasolusyonan ni Duterte. Ang pagkitil ng libo-libong buhay ng tao ay hindi solusyon para masolusyonan ang problema sa pulburon. Kahit saang studies ng mga sinasabing mga eksperto, mga scholars, walang nakalagay sa mga data, sa mga nag-gathered ng mga facts, ng mga information na ang pagkitil ng buhay ng tao ay solusyon para masolba ang problema sa droga. Bagamat mga kaibigan, ang solusyon dyan ay ang pag-instill ng Christian values sa ating pamilya.
Diyan talaga yung nag-uumpisa. Sa pamilya, the smallest unit of society. Sa pamilya, nag-uumpisa ang lahat. Pangalawa, i-address mo ang poverty problem ng bansa kung gusto mong mawala ang drug addiction. So malinaw na malinaw mga kaibigan na failure po si Duterte pagdating po sa kanyang war on drugs sa Davao. Dahil halos araw-araw may mga nahuhuling mga pulburon sa Davao City. Kasi kaysa kung sagot sa pagsugpo ng pulburon ang pagtsugi, bakit alamak pa rin ang Davao at hindi nauubos ang pulburon kahit ilang dekada ng mayor si Duterte? Diba? Yan ang katotohanan guys, no? Gun law, sir. It can happen. It happens in America. They're shooting the blacks there. It shows on TV. It shows on TV. What's the difference between America and the Philippines? Nothing. So what is surprising here is surprising to us. We say policemen, they're shooting a black guy there. How many times had it happened in the past? That's why you have the violent demonstrations. So would it surprise you and me? Almost the same. One case only, 3 cases here. So what? It involves the same principle. Say for every 1 black there dead, you have about 5 here. And so, does it make this world more livable because there is less killing? When you shoot a black there dead, what is that? Is that not appalling? When you bomb Syria and Iraq and you kill communities and you kill children and old people and hospital, what is it? And why is it that United States is not doing anything? So galit na galit si Duterte guys, no? Doon sa nagtatanong sa kanya, galit na galit siya doon sa Amerikano, no? So, ito mga guys, ang sinasabi kasi ni Duterte dito na yung mga kapulisan daw ay nagpo-protect nga daw sa integrity, no? Nitong mga Filipino at to preserve, no, the people of the Philippines, sabi ni Duterte. At yun nga mga kaibigan, kinukumpara niya yung tungkol sa nangyari sa Amerika na binomba daw yung Syria, binomba daw yung Iraq. Eh guys, ito nga sinasabi ko na guys, no, wala naman tayong kinalaman doon eh. Kung ano man ang nangyayari doon, ano ba ang kinalaman doon sa war on drugs dito sa Pilipinas? Wala namang kinalaman yun, mga kaibigan, sa war on drugs dito sa Pilipinas. Kung meron mang mga ganong nangyayari, mga kaibigan, sa tingin ko, napakababaw na argumento yan. Dahil, ano yan, gaya-gaya po dumaya, na pag nakikita mo man na may ginagawang ganyan sa ibang bansa, gagayahin mo rin. Parang napaka-distorted naman ang mind para sa ganitong klaseng argument na porque merong mga nangyayari na mga shooting doon, gagayahin na rin dito. Na kung titingnan natin mga kaibigan, ano bang nangyayari doon sa Amerika? Kung titingnan natin, mag-fall din yun sa values sa Christian values, sa family values. Kasi yung mga gumagawa doon mga kaibigan, usually, no, yung mga nakikita natin, kahit yung mga shootings na ginagawa sa mga universities, no, na bigla na lang merong mga namamaril, di ba, sa mga universities. Sino yung mga gumagawa niya? Katulad ng mga estudyante. Mga estudyante na bigla na lang magdadala ng kanilang mga guns. Kasi nga, libre naman doon magdala ng guns, no? Hindi naman ganun kahigpit. Tapos ginagawa nila parang parang laro, namamaril. So, yung naman tungkol sa Syria, tungkol sa Iraq, tungkol naman yun guys sa ginawa ng Amerika na pagbubomba. Kasi nga, sa tingin nila, yung mga bansang yun ay merong mga terroristic act. At sa tingin nila, gumagawa yung mga bansa na yun ng mga weapons for mass destruction. Although, ang mali nga lang sa Amerika kasi hindi talaga nila kino-confirm. Katulad nilang ginawa nila sa Iraq. Na yun, binasak nilang Iraq. Pero kamukat-mukat mo, hindi naman pala totoo na merong weapon for mass destruction, di ba? Pero, labas na tayo dyan, guys. Hindi naman yan, wala namang kinalaman yan sa ating war on drugs. Hindi naman pwedeng sabihin ni Duterte na dahil merong mga killings sa ibang bansa, kailangan dito ganun na rin, no? Hindi ganun. Distorted yung ganung klaseng mindset, no? Pilipino tayo. Dapat i-instill natin sa ating mga isipan at iba tayo, Pilipino tayo. At isa pa mga kaibigan, dito kitang-kita natin, no, sa sinasabi ni Duterte, kitang-kita natin na siya ay isang abogado, dating piskal, pero mukhang hindi yata niya alam
ang kanyang sinasabi. Dahil naturingan na siya ay abogado, tagapagpatupad ng tamang batas, pero siya pa ang sumusuway sa batas. Diba? So, maling-mali yun mga kaibigan, no? Sabi ko nga kanina, ang pagpatay ng tao ay mali. Kahit ano pa ang iyong idahilan, kahit ano pa yung justification na gawin mo, ang mali ay mali. At hindi kailanman magiging tama. No? So, ito pa mga kaibigan. Sa pa ha, mga guys ha, I do not read anybody in that stupid body complaining about the stench there of death. Look at the iconic boy that was taken out from the rubble. And he was made to sit in the ambulance. And we saw it. So what's the difference? Life of a criminal or maybe what really rub out? We cannot discount it. But what do you think that Americans did to the black people there? Is that not rubbing out also? I say, well, it was just one community there, one state of America. Well, but you have there about 10. So what's the difference? Are we here for the counting or the basic principles of human rights? Almost the same. kanyang kinukumpara yung sa tungkol nga sa Amerika, tungkol sa Pilipinas, no? Pero sabi ko nga kanina, iba ang Amerika, iba ang Pilipinas. Hindi porke meron diyang mga nagtutsugihan, gagawin mo na rin yan, di ba? So, ang sinasabi natin dito, sinasabi po kasi ni Duterte na yung mga policeman daw, mga kaibigan, ay nagpo-protect ng integrity at nagpe-preserve preserve the policemen protect integrity and preserve the people of the Philippines. Ang sabi po ni Duterte, no? So, titingnan po natin mga kaibigan. Sipin natin na, policemen protect the integrity and preserve the people of the Philippines. Ang sabi ni Duterte. So mga kaibigan, malinaw naman dito, sino po ang people of the Philippines? Yun po bang mga biktima ng EJK na 30,000 ay hindi po ba people of the Philippines? Tanong ko lang, no? Ang 30K ba na biktima ay hindi ba sila Filipino? Hindi ba sila matatawag na people of the Philippines? Mga kaibigan, ang mga Pilipino na tinugi ni Duterte dahil po sa kanyang war on drugs, sila po, mga kaibigan, ay maaring bumoto rin kay Duterte. Tingnan niyo mga kaibigan bumoto din sila kay Duterte malamang. Pagkatapos, sinugi sila. Basta-basta na wala man lang due process. Sinugi nga natural, walang due process. Hindi man lang sila inaresto. Hindi man lang sila binasahan ng Miranda rights, kundi diniretso sila na itsugi, mga kababayan. Diretso na chinugi. Walang due process. So paano masasabi ni Duterte na yung mga policemen protect the integrity and preserve the people of the Philippines? Paano niya masasabi na pinoproteksyonan ng mga PNP ang people of the Philippines kung ang mga PNP mismo ang perpetrators? Paano masasabi na pinoproteksyonan at pinipreserve ng PNP ang mga people of the Philippines, ang mga tao, kung ang PNP mismo ang tsumutsugi sa kanila at nagbabiolate ng kanilang karapatan dahil sa utos ni Duterte? Make sense, mga kababayan? Kasi sa mga salita ni Duterte, I did it for the country. Hello, you did it for the country? Paano yung mga 30,000 na yan? Hindi pa Pilipino yan? Diba may mga may Bill of Rights din yan. Meron ding mga karapatan yan na dapat na isaalang-alang. Diba? Yung mga pamilya niyan na nawala ng anak, nawala ng tatay, nawala ng magulang, sa tingin mo hindi sila nagdadalamhati dahil sa nangyari, dahil sa ginawa mo sa war on drugs? Alam mga kaibigan na ang trabaho ng mga pulis ay manghuli, mag-case build up, magsampa ng kaso, at magpakulong. Hindi trabaho ng mga pulis ang tsumugi ng buhay ng tao. Tandaan nyo yan. Ang mga otoridad, ang mga pulis, nandyan sila para bantayan, alagaan, i-preserve yung democracy, yung freedom ng ating bansa. Pero paano mo masasabi yan kung mismo ang mga pulis
ang nagiging instrumento ng pang-aabuso ng dahil sa